Ayan pala ginagawa mo? Ha? Di kayo nahiya sa anak ko? Ha? Hindi kayo nahiya sa anak? Now I have evidence you are cheating on me. Yeah, you are. Hoy! Saan mo nakilala yung asawa ko, ha? Saan kanya nakuha? Ha? Sira ulo ka, ha? Di mo alam may asawa to? Ha? Ha? Ganyan pala ginagawa mo, ha? Ganyan pala ginagawa mo ngayon, may ebidensya na ako na may babae ka talaga. No, we're gonna leave the grab. I'll pay for We're the gonna go grab. grab. Dude, we're gonna go there with the kids. You go with the No. grab wherever No. you want to go. No. No, that's my No, car. we're not staying with you. We're not staying with you. Good, No. leave. Yeah, we're gonna leave you. Okay, Yeah. fine. Bye-bye. Yeah. Go away. Yeah, Thank you. yeah. Please go away. You mean that? Don't grab me and touch me like Sige! that. Sige! Oh, you're gonna hit me No, now? you Again? hit me again? You're gonna hit me You're again? You're gonna hit me again? Go ahead. Sige. Don't hit me again. Yeah, hit you! Sige. Please. You better back the down, girl. Get out of my house. Ano? Get Please. the Wala! house. Wala! Out of my house. Get out of my house. Mga anak mo ba yun nandun? Oo, tsaka yung kasama po namin sa bahay. Sino yung Si Ate Marlene po. kasambahay? Opo, kasambahay po namin yun. Yaya ng mga bata. Opo. Pero nandoon yung mga bata kasi may nakita ko mga Opo, bata. andun po yung anak ko rin po, nandun po sila. Gaano katagal na kayong nagsasama? Magpo 4 years na po. Kasal ba kayo? Opo. As in legal Yes po. kasal talaga sa simbahan? Sa ano po, sa judge po. Okay. So 4 years na kayo. Ilan ang anak ninyo? 2 po. 2. Yung panganay 3 years old. 3 years old. Tapos may baby ka. Magto 2 years old po. So magkasunod. Opo. Gaano kadalas ito mangyari at kailan ka pa na ganito? Na biktima ng ganito? Nung bago kayo... Nung ano po, nung dati pa po yan, nung 2020 rin po, no 2019, hindi naman po siya nananakit, pero minsan po pag umuwi po siya, lasing na lasing din po siya. Tapos pag tumatawag po ko sa kanya, minsan may naririnig po ako na parang nakikipag ano po sa babae, yung parang nag-cheat po siya sa akin. Kasi pag sumagot po, iba po yung sumasagot, tapos parang may ginagawa po silang hindi, parang ang sakit mo ng loob ko kasi buntis din po ako doon sa panganay ko. Ako po mismo pinagbibintangan po niya na ako daw po yung may lalaki. Mismo sa bahay lang ako naghihintay sa kanya. Alam po rin po ng ano ko yan, yung mama ko, yung pinsan ko, nakatira po sila sa akin noon. Nakikita nila. Hindi po nila nakikita yun na sinasaktan ako noon. Hindi pa po siya nagpapakita ng gano'n sa akin. Pero yung pag-cheat po niya sa akin, kahit sa phone po, narinig ko po talaga na nag-cheat po sa akin. Tsaka, kasi naman, Shari, hindi naman sa pananakit lang na physical talaga ang nangyayari na domestic violence, no? Meron tayong tinatawag na emotional, psychological abuse, may economic abuse, yung pag-withhold ng pera. Lahat ito, yung kabuuan nito, ay nagiging yun ang grounds para makasuhan natin yung asawa mo, no? Opo. Na isang retired US Navy. Opo. Alam ba niya na nandito ka ngayon? Hindi po. Hindi niya alam na nandito Hindi ka. po. Ang alam lang po niya, sa bahay lang po ako ng pinsan ko. Okay. Kailan nangyari yung dinala mo dito na video? Yung ano po, January 30 po yun. January 30 Opo. ito. Pero kahit na nangyari na yon, nagsasama pa rin kayo? Umuwi ka pa rin sa kanya? Hindi na po ako umuwi sa kanya simula po nung nasaktan po niya ako, hindi na po ako Okay, so January 30 ang huli ninyo Opo. na pagkikita. Pero kailan kayo huling nag-usap? nung Wednesday and then... Nito lang, February na. February po. Nakapag-usap pa Opo, kayo. tapos... Telepono lang ito. Hindi po, nagpunta po kami nagpasama po ako sa kanila, inassist po Okay. nila ako para, Okay. sabi ko, kukunin ko yung mga gamit ng mga bata. Oo. Tapos, naghintay po kami sa kanya na matagal. Sabi niya sa akin, maghintay ka muna, may tatawagan lang ako, sabi niya sa akin. Tapos, dumating po siya, Okay. lasing po siya, tapos naghintay po siya doon, nagpipicture-picture pa po sa amin, Okay. pati sa Sige. barangay. Mr. Joseph Fallon, good afternoon, sir. That's kind of flattering. I haven't been on TV in a while. But Well, you are live now, sir, because your wife, Christina, is here right now and Okay. has a complaint against you. oh, okay. Then how about I call my attorney and have him talk to you? Okay.
So that's your right. But if you would like to say anything is there anything you would like to say to Christina at this point? Oh, sure. Absolutely. If that's how much time I get, that's nice. Thank you for that. Miss Christina, I'm pretty sure you're the same person I married. You are the mother of both of my children, so not really positive that I'm speaking with the same woman. You seem to have acted very differently lately, and I apologize for any of my actions that seem different. Mr. Fallon, Christina is actually here with one of our violence against women and children officers, Ma'am Elderly Milante, who will be assisting her with the charges that Christina is going to bring against you. Christina here has allegations of physical abuse and emotional abuse. She actually has a video also of you driving her out of the house. Yes, it's true. Driving her out of the house? Yeah. Yes, Christina. I'm not so sure I understand that. What I think is the best thing at this point in time is for my attorney to be also included in this conversation. If you can give us the number of your attorney, sir, offline, so that it's not actually aired, we will give you that time of day also. But right now, we just also want to show you that there is due process being followed here. So I will give a few minutes also to our VAUSI officer, Ma'am Elderly Melante, to share with you the process that will be undertaken with respect to this case. I'll just give you my attorney's number, and you can speak with him. He's, I Okay. think, a pretty reasonable person as well. Okay. And We'll go off air now for you so that you can talk to our staff. Kasi po, tinanong ko naman siya kung gusto niya magdemanda. Willing ko naman siyang tulungan eh. Kaso sinabi niya po sa akin, hindi siya magdedemanda. Ang gusto niya lang po talaga magpa-assist doon sa tirahan niya para makuha niya yung mga gamit. Okay. Yun lang po yung sinabi niya sa akin. Pero kung kukunin mo yung mga gamit, kunin mo yung mga bata, below 7 years old naman ito, talagang sa'yo yan, at aalis ka na, siguro ang kasama dun, ma'am, di ba dapat merong provisions para kung paano patuloy na masusustentuan o yung obligasyon para sa mga bata. Kasi sa nakikita natin ng mga pruweba para sa kaso mo o sa partido mo, hindi lang yung una nating napakita, no, na pinaalis ka, pero apparently merong ibang babaes na inakyat sa bahay nyo. Napanood ko kay Attorney Aina, may babae sa loob ng sa loob mismo ng bahay nila, Attorney. Yun na nga po yun, Ma'am Sherry, ano po yun eh. Nung nandun na po kami, tumawag po siya ng isang kaibigan niya yata o attorney daw o ano, ewan ko sa kanya. Parang translator niya. Tapos pinag-usapan nila yung sustento. Okay. Hindi po kami nakikialam kasi hindi kami pwede doon. Silang dalawa, kasunduan nila. May namagitan sa kanila. Opo. Okay. Doon Sino sa naman ang sustento. namagitan? Abogadong tunay? Hindi. Hindi po siya abogado. Okay. Hindi ko na lang po siya papangalanan kasi Pero may napagkasunduan. may napagkasundaan po. O Okay. dahil po meron siyang kaibigan niya siguro yung translator. Tagalog po yung naging ano. Ako na lang po yung tumayong witness. Okay. Doon sa kasunduan nila Okay. na sustento. Okay. Pero binabaliwala niya na yon. May mga nagsasabi na pinoprovoke mo din daw yung si Mr. Yung Joseph mister mo. doon sa video na saktan ka. O una ka na niyang nasaktan nun, tapos pinapasaktan mo lang ulit para may ebidensya ka. Ganun ba yung... Hindi po. Hindi po ako nagpo-provoke sa kanya.
Okay. Okay. Sige po. Again, matter of evidence na ito